Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ayon po sa PSA o Philippine Statistics Authority, marami pa pong Mary Grace Piatos ang nadiskubre. Ayon po sa PSA, 1,322 out of 1,992 na tumanggap po galing po sa 500 million confidential funds ni Sara Duterte o sa opisina ni Sara Duterte ang wala pong birth records. Sa sulat po, dated December 11, National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, in-inform po nila itong House Committee on Good Government and Public Accountability, Chairperson in Manila 3rd District Representative Joel Chua, na yun nga ang kanilang findings. Sabi ng PSA na 617 pangalan lamang ng Office of the Vice President meron pong records sa PSA. Ito pong mga pangalang ito, 670, ay kasama po sa tumanggap ng pera galing po sa confidential fund ng Office of the Vice President. At ito po ay nakita po sa acknowledgement receipt. Kasi kapag confidential fund, mga kababayan, hindi naman na kinakailangan ng official receipt Acknowledgement receipt lang. Kaya ayan po yung problema talaga mga kababayan pagdating po sa confidential funds. Ayan po, kaya madali pong mambulsa ng pera. Kasi po hindi po kinakailangan ng ang totoong resibo. Ano lang mga kababayan, pipirmahan lang, ni-receive niya. Kunyari, 1 milyon, ni-receive niya. Nagaya ng ginawa, Mary Grace Piatos ang pumirma. Naka-receive 1 milyon. Ganun lang, kailangan sa confidential fund. Ako nung nagtatrabaho, pag ako nag-liquidate ng pera, alam nyo ba, kinakailangan talagang official receipt. Pati nga resibo sa jeep, hinahanapan kami. Pati sa tricycle, wala namang resibo binibigay ang tricycle. Wala namang resibo binibigay ang jeep. So, pwede ng acknowledgement receipt. Pwede ko naman dayain yun Diba? Kasi wala naman talaga may papakita yung jeep at tricycle na resibo. Hindi katulad sa bus, pwede. May ticket ka. Pero ito mga kababayan milyon-milyon sa amin nga magkano lang 100, 50 pesos, 20 pesos. Pwede pa namin ikatanggal ng trabaho Pero ito, milyon-milyones mga kababayan. Ang nag-receive si Mary Grace Piatos at yung iba pa, ang daming Mary Grace Piatos mga kababayan, 1,000 mahigit. Ang tumanggap ng pera galing po sa confidential funds. At ayon po, ayan ang nakita lang 670 yung yung talagang merong record sa PSA, ibig sabihin totoong tao. Pero yung basahin ko. The PSA revealed that only 670 names from the Office of the Vice President o VP acknowledgement receipts ARs submitted to the Commission on Audit were most likely matched to existing records. Additionally, 1,456 lacked marriage records, with only 536 showing possible matches, and 1,593 had no death records, leaving only 399 with corresponding entries. So, wag na natin masyadong i-detalye itong report. Basta, ang nakita po mga kababayan ng PSA ay 1,322 po na pumirma doon sa acknowledgement receipt na tumanggap ng milyon-milyones na pera galing po sa confidential fund ng Office of the Vice President. Multo. Hindi po pinanganak. Wala pong record, wala pong death record, wala pong birth certificate. Walang katunayan na itong tumanggap na ito ay nag-e-exist. So kapag walang birth records, ibig sabihin, invento lang yung pangalan. Gawa-gawa lang. Dinaya lang. Pati pirma, dinaya. Pangalan nga, dinaya. Hindi pati pirma, dinaya.
Yan po ang nangyari dyan po sa Office of the Vice President. Grabe mga kababayan ha. Ibig sabihin, saan napunta yung, ay yung tanong saan napunta yung milyones na tinanggap ng mga to? Wala nga sila, hindi sila totoong tao Saan napunta? Kaninong bulsa napunta yung pera na pinirmahan netong 1,322 na walang birth records? Kaninong bulsa? Kapal talaga na mukha, grabe. Grabe. Ibang klase. Grabe mga kababayan O sabi ni Representative Ortega. Sabi niya kasi nagkaroon kanina ng press con pero ito bigyan ko kayo ng summary mamaya papakita ko sa inyo yung sinabi mismo ni Congressman Ortega. Sabi niya hindi naman na sila nagulat doon. Kasi bago pa yan mga kababayan sa OBP meron na silang nakita sa DepEd. Ito nga si Mary Grace Piatos. Grabe mga kababayan sabi parang hindi na po kami nagulat doon. Alam po namin, mga kababayan, na hindi po totoo tong mga taong to at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang confidential funds. Ibig sabihin, gawa-gawa lang para makalabas, para mailabas yung pera o yung confidential funds. Grabe, pera ng taong bayan yan. Kaya kaya nakakagalit mga kababayan. Tapos, ayaw pang ipaliwanag. Ba't hindi kayo humaharap? Sabihin nyo, sino ba itong Mary Grace Piatos na to? Sino ba ito si Kokoy Villamin na to? Mahigit 1,000. Yun nga yung eksaktong bilang 1,322 out of 1,992. So, ang kumbaga, legal ay 670. Pero yung illegal, ibig sabihin, talagang gawa-gawa lang, invento, palusot. Nako, ayaw umabot po ng 1,322. Yan mga kababayan, grabe talaga to si Mary Grace Piatos Okay, so yan ang sabi ni Congressman Ortega, hindi na sila nagulat. Pakinggan natin itong press conference kanina, yung party lang nung natanong si Congressman Ortega tungkol dito sa sa isyong ito. Dito po kay Mary Grace Piatos at sa 1,300 mahigit pa na Mary Grace Piatos. Ang kapal na muka. Ito, pakinggan natin. Good morning po. Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking the yung mga parang around 2,000 names and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Syempre na magnify lang po to dun sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, dito natin makikita na merong systematic fraud na ginagawa nila sa paggamit ng confidential fund. So ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari na ginagawa sa Recto, dinodoktor yung mga dokumento. So kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung
yung dokumento ng ating gobyerno. Para siguro ihabol ang liquidation kasi hinahanapan sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc., and against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing nung good government. Nandun yung mga batas na first yung mga findings na nakita ng mga membro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability ng mga SDOs kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na yung tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Okay. So, ayan mga kababayan, yan po yung sinabi nila, yung mga patong-patong na kaso ay resulta ng findings ng Quadcom. At kawawa dito yung mga nagamit lang, na yung sumusunod lang sa utos ng Vice Presidente. Pero po, sila ngayon, yung SDO, sila ngayon ang nadidiin mga kababayan kasi cargo nila yun eh. Pero yung sinasabi naman ng SDO, tinuturo nila, ito'y utos ng Vice Presidente. So grabe po ito, talagang fraud, panloloko, at garapalang anomalya mga kababayan para lang mailabas yung confidential funds. Ibang klase mga kababayan. Hindi man lang ginastos, no? Talagang hindi man lang ginastos yung confidential fund at talaga na mga parang ang lumalabas, ginamit lang nila itong mga pangalang ito. Itong si Mary Grace Piatos at yung tropa niya na 1,000. Grabe. Grabing tropa ni ni Mary Grace Piatos At parang pansin ko, parang sanay na sanay sa sa style recto. Etong opisina ng DepEd under Sara Duterte, pati yung Office of the Vice President, no? Sanay na sanay kayo sa recto. Pinagtatanggal na yan sa recto, hanggang ngayon meron pa rin. Sabihin ko nga kay Mayahan nila kuna na i-raid lahat yung mga nandyan. Kaso hindi eh. Baka hindi lang sa recto, baka sa Davao, marami rin. Marami rin style recto. Kasi una pa lang, yung mga ghost employee, dami daw sa Davao eh. So sanay na sanay sila sa ganun. Sanay na sanay sila sa mga ganyang klaseng anomalya. Kaya nawa, pagpanagutin yung mga nagnakaw ng pera ng taong bayan kasi kawawa dito, taong bayan eh. Pero yung sale kayo ng singil ng tax, tapos ang gagawin, kukurakutin lang, nanakawin lang ng ilang mga opisyalis ng ating gobyerno. Kapal naman ang mukha ninyo. So yun mga kababayan, napatunayan na naman na hindi lang ilan lang sila, si Mary Grace Piatos at si Kokoy Villamin. So marami pa pala silang tropa, umabot ng 1,000. Mahigit. Ilan yan? Ilan yung sakto? Ito, 1,322. Ang tropa ni Mary Grace Piatos. Ang nadiskubre ng PSA na wala pong records. At sigurado na sila na gawa-gawa lang, invento lang itong mga to. Para yun, anong purpose? Para mailabas yung confidential fund at anong gagawin? Hindi na natin alam kung anong gagawin eh. Pero malamang yan, binulsa. Bubulsa muna. O tinago dun sa vault, mga kababayan. Tinago sa vault. Diba? Winidraw nila yun eh. Tapos tinago sa vault. Tapos, ayun ang di na alam kung ano nangyari. Kung sino yung kumuha sa vault. Ayun mga kababayan, yan po ang pinagagawa
o na-discovering anomalya sa Office of the Vice President at sa DepEd. Tapos, ang dami pa rin sumusuporta. Kawawang Pilipinas, kawawa po ang taong bayan. Imbis na pagpanagutin, yung mga taga-suporta nila talaga namang himod sa puwet. At wala, mga kababayan, talagang suportado pa rin nila. Ano kinabang ba kayo? Siguro nakinabang itong mga to, no? Kaya gano'n ang sobra nilang pagtatanggol. Halatang halata huling-huli na na talagang talagang tinulongges ang pera ng taong bayan Kapal na mukha nitong mga to, pati yung mga nakinabang. Kaya dapat tama lang, alam mo yung mga trolls, dapat talaga mawala na yan sa sa sirkulasyon. Kaya nagagalit si Harry Roque dun sa sa bill ng dalawa ni Almario sa ni Nograles. Ayaw sa bill kasi maapektuhan yung mga troll niya Ay ayaw niya rin sa bill na yun sa atin mas maganda yun. Kaya ang matitira lang yung hindi nagsasabi ng fake news, yung hindi nagkakalat ng maling impormasyon. Yung mga fake news at yung mga bayaran ng mga troll, mga naninira lang, then dapat talaga managot at mawala. At maiwan yung totoong para sa para sa katotohanan. Okay, so yun lang muna. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.